Hello, kamusta tayong lahat? I praise the Almighty Father, Yahweh, the Creator of heaven and earth, the El Shaddai, for His faithfulness to us, for His unending love. He is holy and righteous, full of mercy and grace. And He wants what's best for us. That's why He sent Jesus Christ to save us from ourselves, to save us from the shackles of sin and shame. And I thank my Jesus Christ for giving His life for us, because His precious blood has redeemed us. His precious blood is powerful and priceless. He is the high priest, the commander of the army of the Almighty Father, the branch of righteousness. The Messiah, kinsman redeemer, the only mediator to our Father. He is the way, the truth, and the life. Jesus Christ. No one else but Jesus. The man clothed in linen, the man with an inkhorn, the one who's writing our names in His book of life. He's the launderer's soap. And He will judge the people at the last days, because He alone is worthy to judge people, because He experienced what we are experiencing or has experienced in this world. And yet Jesus Christ did not commit any error or mistakes. He's obedient to the Almighty Father, faithful and true. And that's the reason why the Almighty Father exalted the name of Jesus above all names. Jesus is amazing. Emmanuel. And He is our friend. He will never leave us. He gave His life for us, His friends. And He also sent to us the Holy Spirit to always remind us of the goodness of our Father, to remind us of the teachings of Jesus Christ, to obey the commandments, the statutes, and the ordinances of our Father, showering us with fruits and gifts. Our Father is our treasure. We are the apple of His eye. He is our inheritance, our birthright. And we are one with our Father because we are one with Jesus Christ. Because Jesus Christ is one with our Father. So last time we read Genesis chapter 26. It's about Isaac and Abimelech, because there was a famine. It's a second famine. The first famine was in the time of Abraham. He went to Egypt. But in the second famine, the Almighty Father ordered Isaac to go to Abimelech, to the land where Abimelech resides, and instead of going to Egypt. Then, just like his father Abraham, Isaac introduced Rebecca as his sister, because Rebecca was beautiful to behold.
And Isaac was afraid that he might be killed by the people who lived with Abimelech. But Abimelech saw them outside the window. Isaac was caressing Rebecca, and so he talked to Isaac and said, "Surely she's your wife. Why did you lie about this?" It's because Isaac was afraid that he might be killed by the people or by the men of the place, because Rebecca was beautiful, just like Sarah. So iba ang itsura ni Isaac, iba ang itsura ni Abraham and Sarah. Alam naman natin na half sister, no? So somehow magkapareho sila ng itsura. And then itong si Rebecca naman, relative din. So halos kapareho lang din ang itsura nila. Nakatira sa place ni Abimelech were Philistines, lahi ni Ham. So ibang itsura ng mga lahi ni Ham sa mga lahi ni Shem or Shemites. And then, yung famine na nangyari kung saan nakatira si Isaac, it was a blessing in disguise of the Almighty Father, because dito sa place na to where Isaac stayed when there was famine in their land, the Almighty Father blessed Isaac more. He became prosperous. Dumami ang kanyang mga servants, ang kanyang livestock, ang kanyang herds. Dumami rin, syempre, ang kanyang gold and silver. Pinalaya siya ngayon ni Abimelech because they envy Isaac. And they felt threatened. Kasi nga, Isaac became powerful pag madami kang mga livestock. Syempre, yung mga tao sa'yo kakampi, sa'yo lalapit. Magkakaroon ka ngayon ng madaming tao. Magkakaroon ka ngayon ng power. Usually, ganon, di ba? So, na-threatened si Abimelech and they envied him. Kaya pinaalis nila siya sa kanilang lugar. So, lumipat ngayon ng lugar si Isaac. Nagstay siya sa Beersheba. And then they dug wells. Dahil wala naman ng mga faucet. Walang pump nun. Yung ginagano na pump. Walang ganon. So, ang meron lang doon, para lang makakuha sila ng water, was to dug the land para makakuha ng water sa ilalim ng lupa. Gagawa sila ng balon. And then si Almighty Father appeared to Isaac. The Lord appeared to him the same night. So it's a dream or a vision. Because Abraham was faithful to the Almighty Father. The Almighty Father loves Abraham, and kung sino man ang mahal ni Abraham, mahal din ni Almighty Father. Kaya mahal din ni Almighty Father si Isaac. And Isaac was also faithful to the Almighty Father. Kaya itong si Isaac, he built an altar and called on the name of the Lord, and he pitched his tent there.
So, nagpunta naman si Abimelech and his commander of his army, pati na rin yung isa niyang mga kaibigan, to make a treaty or covenant na hindi sila dapat mag-away dahil takot si Abimelech because Isaac became powerful, not because of his own doing, but Isaac became powerful, he prospered because of the Almighty Father. So lahat ng bagay, it's because of the Almighty Father. So, nakipag treaty sa kanya or covenant na hindi sila mag-aaway dahil takot si Abimelech. So, ang pangalan ng well, naghukay sila. Ang tinawag nila sa well ay Beersheba. Beer means well, Sheba means oath. Well of oath, ang Beersheba. Kaya sakop, nung dumating ulit or bumalik ang mga Israelites from Egypt, binigay sa kanila ni Almighty Father ang lugar from Dan to Beersheba. And then, sa last verse of Genesis chapter 26, Esau was 40 years old. Time na para mag-asawa siya. Matanda na siya. Kumuha siya ng 2 asawa agad. dalawa agad. Pero, mga Canaanites or Hittites, no? Under lahi ng mga Canaanites ang mga Hittites. At ayaw ni Isaac yon, tsaka ni Rebecca. They were against the wives of Esau. Kasi nga, pag nagmana si Esau ng land, mapupunta ngayon, syempre, instead na sa kanila lang talaga, or dun sa kalahi nila, mapupunta sa ngayon sa mga Canaanites or Hittites. Dahil nga yung land binigay kay Abraham at saka kay Isaac, dapat kanila lang ang land. Ngayon kung nakapag-asawa si Esau ng ng ibang babae na hindi nila kalahi, iba ang magmamana ng lupa or the fatness of the land. So dito tayo sa Genesis chapter 27. Now it came to pass, when Isaac was old and his eyes were so dim that he could not see, that he called Esau his older son and said to him, "My son." And he answered him, "Here I am." Tinawag ni Abraham si Esau. Malabo na ang mata ni Isaac. Matanda na siya. Hindi tayo alam kung meron siyang katarata, no? Kasi yung iba naman na tumanda dito, hindi naman malabo mata, no? Siya lang ang sinabihan na malabo mata, itong si Isaac. Then he said, "Behold, now I am old, I do not know the day of my death. Now therefore, please take your weapons, your quiver and your bow, and go out to the field and hunt game for me." Ipaghuli mo ako ng animals para sa akin. Game kasi ang tawag doon pag nag-hunt ka ng animal, kahit na anong animal, kahit na deer or gazelle, no? Mahirap maghanap yon. Since favorite niya si Esau, at si Esau ang mahilig sa mag-hunt, siya ang inutusan. Kasi nararamdaman na rin niya na kanya buhay ay parang hindi na magtatagal. Feeling lang niya yon. At utos na rin ni Almighty Father to, although hindi directly inutos sa kanya, pero may mga pangyayari na nangyayari, it's because of the Almighty Father. So verse 4 of Genesis chapter 27. "And make me a tasty or savory food, such as I love, and bring it to me that I may eat, that my soul may bless you before I die." Bago pa man mangyari na ako ay mamatay, may bless kita. Ipaghuli mo ako ng kung ano man na mahuhuli mo sa iyong pag-hunt. Dali mo yung bow and quiver, yung bow and arrow, no? Yun ang pang, yung papahana sila, gano'n. Papanain niya yung
animal. Deer, gazelle, syempre. And then, iluluto at ipapakain kay Isaac. Tapos, ibe-bless ni Isaac si Esau. No, Rebecca was listening. So, nakikinig si Rebecca. Mahilig makikinig yung mga babae. Ano kayo may usapan nun? Rebecca was listening when Isaac spoke to Esau, his son, and Esau went to the field to hunt game and to bring it. So, dali-dali si Esau, nagmamadali. Kasi nga, excited siya. Naku, ibe-bless na ako ng tatay ko. Yayaman na ako. Ito na. So, excited siya. But Rebecca was listening. Gaya ni Sarah, mahilig makinig, no? Nakikinig sa mga usapan ng mga ano. Kunyari, yung ibang mga babae hindi nakikinig, no? Pero nakikinig sila. Kunyari, nag-uusap yung mga lalaki. Kunyari, nagsaserve lang siya ng pagkain, yung mga babae. Pero ang totoo, nakikinig yan. Yung mga nire-record niya sa utak niya yung mga pinag-uusapan nila ng mga magbabarkada ng mga nire-record ng babae yan sa utak nila. And make me savory food such as I love, and bring it to me that I may eat, that my soul may bless you before I die. Now Rebecca was listening when Isaac spoke to Esau, his son, and Esau went to the field to hunt game and to bring it. So Rebecca spoke to Jacob, her son. So babae na naman ang proponent. Babae na naman nakaisip ng paraan. May paraan tayo. Makakagawa tayo ng paraan ito. Ang galing gumawa ng paraan ng mga babae. Maparaan, no? So Rebecca spoke to Jacob, her son. Si Jacob, isa siyang introvert, saying, "Indeed, I heard your father speak to Esau, your brother, saying," narinig ko yung kapatid mo. Sinabi ni Isaac sa kapatid mo. Ang pagkakasabi niya ganito, "Bring me game and make tasty or savory food for me, that I may eat it and bless you in the presence of the Lord before my death." Sabi ng tatay mo yun, na i-bless niya si Esau before siya mamatay. Kaya siya umalis para mag-hunt ng game. Ipapakain yun sa tatay mo, tapos i-bless. Paano na yan? Hindi ko type yung mga asawa ni Esau. Kung ng pag-asa, anak. Now therefore, my son, obey my voice according to what I command. Makinig ka sa akin, anak, ha? Sundin mo ang sinasabi ko sa kayo. Makinig ka sa nanay mo. Sundin mo mabuti. Pakinggan mo ako mabuti. Ito yung ating strategy. Go now to the flock and bring me from there 2 choice kids of the goats. Pumunta ka ngayon dun sa mga alaga natin. Di ba may mga alaga tayo doon? Magdala ka rito ng 2 mga batang kambing. 2 choice kids of the goats. Pinakamagaganda, kunin mo. And I will make savory food from them to your father, for your father, such as he loves. Doon tayo ngayon, kakatayin natin, lulutuin natin. Yung pagluluto na yun, pinakamasarap ang gagawin ko, gagahin, dapat yung parang luto ni Esau. Yun ang favorite niya. Kung anong favorite niya, yun lulutuin natin. Kasi wala namang kung anong style ang luto. Basta luto lang na stew. And then, you shall take it to your father, that he may eat it, and that he may bless you before his death. Ngayon, pag nakaluto na tayo, nakakatay na yung kid, or yung anak ng mga kambing, luto na yon, dadalhin mo ngayon sa tatay mo, para ikaw ngayon i-bless niya. Hindi si Esau. Dahil pag si Esau ang bless niya, ayoko, hindi ko gusto, hindi ko kaya na ang magiging kasama ko yung mga Canaanite women na sila ang magmamana or maghahari-harian dito sa lugar natin. Sila ang hindi ko kaya yon. Kaya dapat, anak, sundin mo ako, makinig ka sa akin. Verse 11, and Jacob said to Rebekah, his mother, "Look, Esau my brother is a hairy man." Balbon yung kapatid ko. Mother, balbon siya. Si Esau. Ako, hindi naman ako balbon, oh.
Kahit kambal kami, balbon siya. Ako, hindi ako balbon. I am a smooth-skinned man. So, itong si Jacob, inisip niya ngayon yung mga pros and cons. Kung ako magpapanggap na si Isaw, hindi pwede kasi balbon yung si Isaw. Ako hindi naman, iba kami ng katawan eh. Mamaya hawakan ako. So, itong si Jacob, ano siya, iniisip niya muna mabuti. Pinaprocess niya sa utak niya kung ano yung mga pros and cons na gagawin niya. Kasi nga, si Jacob, future-oriented siya. Visionary. At saka, he feels deeply. Strategic. Thinker siya. Bago siya gumawa ng isang bagay, iniisip niya mabuti ano ba ang mga dapat kong gawin. Dapat planchado lahat. Ganon siya si Jacob. Verse 12, perhaps my father will feel me. Pag lumapit ako sa tatay ko, baka hawakan niya ako, yung mga kamay ko, makinis. Balbon si yung kapatid ko, si Esau. And I shall seem to be a deceiver to him. Malalaman niya, malalaman niya, sasabihin niya, sinungaling ako. And I shall bring a curse on myself and not a blessing. At pag nalaman niya na hindi ako si Esau, nalaman niya na ako si Jacob, imbis na i-bless niya ako, susumpa niya ako ngayon. Kaya paano nang gagawin natin? But his mother said to him, let your curse be on me, my son. Kung ano man ang sumpa na ibibigay sa iyo ni Isaac, sa akin mapupunta yon, aangkinin ko yon. Basta, only obey my voice and go get them for me. Basta sumunod ka lang. Ako na ang bahala kung ano man ang sumpa, kung isusumpa ka man o kagagalitan ka ng tatay mo. Ako na ang sasalo ng mga sumpa na yon. I-own ko na. Ako ang responsibilidad ko yun. Sabi ni Rebecca. Tapang din doon si Rebecca, no? Imagine nung kinuha siya dun sa kanyang tatay para mag-asawa. Payag agad siya, no? Tapang. Verse 14, and then he went and got them and brought them to his mother. And his mother made savory or tasty food such as his father loved. Kumuha ngayon si Jacob ng dalawang kambing na bata. Ibigay niya sa kanyang nanay, kinatay ng nanay niya, itinabi yung balahibo ng kambing kasi kid, no? Pag kid, bata na kambing. So malambot yon. Then Rebecca took the choice clothes of her elder son, Esau. Pinili ngayon ni Rebecca yung magandang damit ni Esau. Bakit niya pinili? May intuition na siya. Teka muna. Dapat pagplanuhin natin muna to. Pinagpaplanuhan nilang mag-ina. Hindi basta-basta ang kanilang strategy kasi nga, blessing ang pinag-uusapan dito. Then Rebecca took the choice clothes of her elder son Esau, which were with her in the house. Kung ano man ang damit ni Esau doon. Ito, amoy ni Esau to. Ito, damit ni Esau, and put them on Jacob, her younger son. So, kung ano yung damit ni Esau, medyo gamit na yon. Syempre, merong musky smell yun dahil iba ang amoy ng tao, no? Kahit magkapatid kayo, magkaiba kayo ng amoy. Especially si Esau, balbon siya. Pag balbon ka, may amoy yon. So, dapat ganun ang amoy ni Jacob. And she put the skins of the kids of the goats on his hands and on the smooth part of his neck. So, suot niya yung damit ni Esau. Ngayon, yung mga goat naman, di ba, na pinakuha sa kanya, kinatay. Ngayon, yung balat ng goat or yung skin ng goat, may mga, di ba,
balahibo. Inilagay sa kamay at saka sa neck. Yan. Sobrang balbo naman ni Esau. Parang ano, sobrang mabalahibo ni Esau. Kasi alam nila na hawakan ni Isaac si Esau. Kaya instead na makita niya na makinis, dahil si Jacob yon, ang inilagay yung skin ng goat. Yung mga balahibo, nakadikit sa kanya. Itali natin yun na mabuti, baka matanggal. Naku, dapat hindi malaman ng tatay mo yan. Dito sa neck, ilagay din natin. Kasi baka yakapin ka ng tatay mo, ganon. Haplos-haplos yun yung neck mo, ganon-ganon yung neck mo. On the smooth part of his neck. And then, she gave the savory food and the bread. At saka pag balbon yung tao, iba yung hair, coarse, ano ba yung coarse sa Tagalog? Yung, iba yung buhok, makapal na coarse, ha? Parang hair ng goat. Then she gave the savory food and the bread which she had prepared into the hand of her son Jacob. Ito na yung pagkain, Jacob. Ready ka na, Jacob? Na nakasuot ka na ng damit mo, amoy nga kita, amoy Esau ka na, hawakan kita. Sige, pwede na to, ha? Okay, go. Sabi ni Rebecca. So he went to his father and said, "My father." And he said, "Here I am. Who are you, my son?" "Father, dito na ako." "Sino ka?" "Dito ako. Sino ka?" Jacob said to his father, "I am Esau, your firstborn." Ako si Esau, yung panganay mo. "I have done as you have told me. Please arise, sit, and eat at my game, and eat of my game, that your soul may bless me." Mupo ka na, kasi nakahiga si Isaac. Feeling niya nanghihina na siya. Umupo ka na. Ito, kumain ka na, oh. Pagkatapos mong kumain, para may bless mo na ako. Ako si Esau. Verse 20, but Isaac said to his son, "How is it that you have found it so quickly, my son?" So nagtanong na si Isaac, bakit ang bilis mong makuha? Kasi nagdududa na siya, parang, teka muna, parang may something Kaya nagtanong siya, "How is it that you have found it so quickly, my son?" And he said, "Because the Lord your God brought it to me." Sabi ni Jacob. Isaac said to Jacob, "Please come near that I may feel you, my son, whether you are really my son Esau or not." Di ka nga, lapit ka nga dito. Ikaw kung ikaw ba talaga si Esau? Hindi ako kapaniwala Kahit malabo mata ko, hindi kita makita. Lapit ka sa akin. Para hawakan kita. Tingnan ko yung mga braso mo. Maramdaman ko kung ikaw nga si Esau. So Jacob went near to his father, and he felt him and said, "Your voice is Jacob's voice, but the hands are the hands of Esau." No? Yung boses mo si Jacob. Pero yung kamay mo, kamay ni Esau to makapal yung parang kambing yung yung balahibo, yung ni Esau, balbon. And he did not recognize him because his hands were hairy like his brother Esau's hand, so he blessed him. Verse 24. Then he said, "Are you really my son Esau?" Ikaw ba talaga si Esau? He said, "I am." Sabi ni Jacob. Ako nga, kakabado. Ako ano tayo dito Ako, sana hindi malaman ng totoo. Ako po to. Verse 25, he said, "Bring it near to me, and I will eat my son's game, so that my soul may bless you." So he brought it near to him, and he ate, and he brought him wine, and he drank. So kumain, tsaka uminom. Siyempre, yung lasa ng pagkain, pare-pareho lang naman ang lasa yan, or baka sabi, baka napaalat lang, o kulang sa okay na to, basta hawakan ko naman, siya naman si Esau. Pero yung boses niya, si Jacob parang nagdududa ako Then his father Isaac said to him,
Come near now and kiss me, my son. Lapit ka sa akin. Halikan mo ako sa cheek, anak. Malambing si Isaac. Kasi nga, si Isaac, mag-iisang anak lang siya, di ba? And he came near and kissed him, and he smelled the smell of his clothing, and blessed him, and said, Surely the smell of my son is like the smell of a field which the Lord has blessed. Naamoy niya yung damit. Medyo musky ang amoy nito. Siya na to, si Esau na to, kahit mabaho yung anak ko. At least, sure ako na si Esau to. Dahil nga yung damit ni Esau ang gamit-gamit ni Jacob. Therefore, may God bless you. Ito na yung blessing na inaantay ni Jacob. Therefore, may God bless you of the dew of heaven, of the fatness of the earth, and plenty of grain and wine. So, prosperity, ang sinasabi niya, bless ka ni Almighty Father. Hindi ka magugutom. Yung earth, yung fatness of the earth, yung dew from heaven, yung tubig, no? Yung ulan na para pag nag-ulan, meron makakain yung mga animals, meron kayong mga barley, may mga fruits kayo, grain and wine, and plenty of wine. Let peoples serve you. Magkaroon ka ng mga servants, and nations bow down to you. Be master over your brethren. Yung brethren, hindi lang naman to brother. Pag sinasabing brethren, it's a community also, or mga extended relatives mo, brethren mo yon, or mga tao, brethren. Kasi lahat naman tayo, magkakapatid, no? And let your mothers and sons bow down to you. Isa lang naman ang anak, di ba? Si Esau, but mothers and sons. Kasi, halimbawa, nagkaanak si Esau. Yung mga anak ni Esau, magkakaroon pa ng anak yon. Mothers and sons, bow down to you. Cursed be everyone who curses you, and blessed be those who bless you. Isusumpa lahat ng mga sumusumpa sa iyo, at ibabless kung sino man ang ibabless ikaw. So yun, ito ang blessing ni Isaac kay Jacob. Lahat ibinigay na kay Jacob dahil akala niya yun si Esau. Di ba merong kasabihan ito nga sa Bible, kung sino man ang magbe-bless sa Israel, the Lord God will bless him. Kung sino man ang mag-curse sa Israel, the Lord God will curse him. Ito na yun. Cursed be everyone who curses you, and blessed be those who bless you. Di ba may kantang ganon? Blessed be the Jerusalem. Nung bata kasi ako may ganun eh. Blessed be the God. May kantang ganun eh. Blessed be the God of Israel. Yon. Kasi nga, ito yon, yung blessing na sinabi ni Isaac kay Jacob. Ngayon, tayo ngayon, baka sabihin, baka Israel lang ang i-bless. Ngayon, ano bang ibig sabihin ng Israel? The one who struggled with God and prevailed. Kasama na tayo doon. Adopted sons and daughters na tayo ni Almighty Father. So, itong mga blessings na to, it's not just solely for the Israeli, but also the people who trust the Almighty Father and Jesus Christ. So, hindi lang ito nakafocus kay Almighty, sa mga Israeli or sa Israelites or sa mga Jew, okay? Pag sinasabing Israel, tayo na yon. Tayo, adopted sons and daughters, tayo. And of course, galing tayo kay Almighty Father. No, kung ititrace natin, dahil anak din tayo ni Almighty Father. Sa Kanya tayo lahat galing. Kaya lang pinili muna ni Almighty Father si Abraham, Isaac, and Jacob, and the 12 sons, at saka si Judah, and then si David.
kumukuha lang muna si Almighty Father ng sample, and at the same time, dun niya ipapadala o idadaan kung saan manggagaling ang Savior. Si Jesus Christ, dun siya ma-identify. Identify si Jesus kay Abraham, Isaac, Jacob, and then kay Judah. And then kay David, Solomon, bakit? King of Kings and Lord of Lords. Doon ipinadaan yung identity ni Jesus, although hindi siya related by blood, dahil adopted si Jesus ni Joseph. Naintindihan natin? And then si Jesus, fertilized egg na siya when the Holy Spirit placed Jesus in Mary's womb. Kaya lang siya identified dito kay Abraham, Isaac, Jacob, Judah, David, Solomon, and the kings of kings. And the kings, no? Kings of Judah, doon siya galing. Because of Joseph, na si Joseph, tinanggap siya bilang isang adopted son. Kahit hindi siya kadugo. Naintindihan natin? Dahil, ito ang chosen ni Almighty Father na mga faithful kay Almighty Father from Abraham to David. Nakita na natin, napunta na tayo kay Jesus ulit. Nandito na tayo sa Genesis, punta ulit tayo kay Jesus. Dahil nga, dire-diretso. Verse 30. Now it happened as soon as Isaac had finished blessing Jacob, and Jacob had scarcely gone out. So, muntik na sila magkasama, magkasalubong. Kasi pagkaalis lang agad ni Jacob, dating na agad si Esau. Kakatapos lang ng blessing, pagkalabas lang ng kwarto ni Jacob kay Isaac, saka na dumating si Esau. Dadala na yung pagkain from the presence of Isaac, his father, and Esau, his brother, came in from his hunting. He also had made tasty food or savory food and brought it to his father and said to his father, "Let my father arise and eat of his sons as game, that your soul may bless me." Tayo ka na, tatay. Para makakain ka, para i-bless mo na ako. Excited na ako. Verse 32, and his father Isaac said to him, "Who are you? Sino ka?" Gulat si Isaac. So he said, "I am your son, your firstborn, Esau." Ako yung panganay mo, si Esau. Then Isaac trembled exceedingly. Kinabahan si Isaac. Oh, nako. And said, "Who? Where is the one who hunted game and brought it to me? I ate all of it before you came, and I have blessed him, and indeed he shall be blessed." Sino? Merong dumating dito, may dadalang pagkain. Sabi niya siya si Esau. Dinala niya ako rito, kinain ko nga lahat yung mga dadala niyang pagkain at blines ko siya. At surely he will be blessed. Verse 34, then Esau heard the words of his father. He cried with an exceedingly great and bitter cry. Umiyak si Esau. Parang bata na nagwawala, no? And he said to his father, "Bless me. Me also. Oh my, ako rin. Ako yun eh. Ako yun si Esau. Ako, i-bless mo. Bawiin mo sa kanya. Ako yun. Parang bata na nagmamaktol. Verse 35, but he said, "Your brother came with deceit and has taken away your blessing." So doon lang na-realize ni Isaac that it was Jacob who pretended to be Esau. Doon lang na-realize.
Kasi nga, natandaan niya kaboses ni Jacob. So, doon na niya na-realize. Verse 36, Esau said, "Is he not rightly named Jacob?" Kaya nga name niya Jacob kasi supplanter siya or deceitful. "For he has supplanted me these 2 times. Dalawang beses na niya akong niloko. Dalawang na niya akong beses nalamangan, naungusan. Dalawang beses na niya akong naloko He took away my birthright." Tinanggal niya ako ng birthright. Pero yung tungkol naman sa birthright, siya naman ang nag-decision nun, hindi naman si Jacob. Gutom siya siya nag-decision nun. Kaya walang kasalanan si Jacob doon. And now look, he has taken away my blessing. And he said, "Have you not reserved a blessing for me?" Ngayon, tinanggalan na niya ako ng blessing. Yung una, birthright ko, tinanggal niya. Ngayon, blessing na. Ano na natira sa akin? "Have you not reserved a blessing for me?" Baka meron pang natirang blessing para sa akin. Kasi yung mga blessings in the olden days, ang kausap nila si Almighty Father. So when Abraham or Isaac or Jacob blessed people, talagang pagpapalain ni Almighty Father yon. Gaya ng kay Noah, pinagpala niya si Shem, tsaka si Japheth, and then cursed Canaan. Ginagawa ni Almighty Father yon because He loves those who are faithful to Him. So pag nag-request yung mga tao na nagmamahal kay Almighty Father, ibinibigay ni Almighty Father yun. Verse 37, Isaac answered and said to Esau, "Indeed, I have made him your master." Ginawa ko siyang master mo. Siya na yung master mo. "And all his brethren I have given to him as servants." At yung mga brethren niya, yung mga tauhan, magiging servants niya. Mangyayari yon. "With grain and wine I have sustained him." Pati na sa mga pagkain, sa mga provisions, mga support, ibinigay ko na lahat sa kanya yung blessings. "What shall I do now for you, my son?" Ano nga na magagawa ko sa iyo? Ibinigay ko na lahat sa kanya, hindi ko na mababawi yon. Dahil hindi na pwedeng bawiin yung mga ganang bagay. Verse 38. And Esau said to his father, Have you only one blessing, my father? Bless me also, father, O my father." And Esau lifted up his voice and wept. Iyak na iyak si Esau. At na-realize ni Isaac that it's the will of the Almighty Father. Wala man nakalagay dito, no? It's the will of the Almighty Father. Kung bakit nagkaganon. Verse 39, Then Isaac his father answered and said to him, "Behold, your dwelling shall be of the fatness of the earth and of the dew of heaven from above." Sabi ni Isaac kay Esau, "But your sword, you shall live. By your sword, you shall live, and you shall serve your brother." Magiging, prosperous ka rin. Pero, magiging subordinate ka ng brother mo. Paglilingkuran mo yung brother mo. "And it shall come to pass when you become restless," pag hindi ka na nakapagpigil, "that you shall break his yoke from your neck." Tatanggalin mo ngayon ang iyong pagiging slave slave or pagiging servant sa iyong brother. Mangyayari yon. Tatanggalin mo ngayon pag ikaw ay napagod. Yun ang blessing ni Isaac kay Jacob. Ngayon nangyari ito, na tinanggal na ni Esau yung yoke sa kanyang neck. Saan makikita ito? Makikita ito sa 2 Kings chapter 8 verse 20. No, si Esau ay also known as Edom. Sabi niya, ang blessing ni Isaac, pag nagsawa ka, napapagod ka, tatanggalin mo ngayon ang yoke ng iyong brother sa iyong neck. Ito ngayon, 2 Kings chapter 8 verse 20. In his days, Edom revolted against Judah's authority
and made a king over themselves. So Joram went to Zair, and all his chariots with him. Then he rose by night and attacked the Edomites, who had surrounded him, and the captains of the chariots and the troops tied to their tents. Thus Edom has been in revolt against Judah's authority to this day, and Libnah revolted at that time. So, kung ano yung sinabi ni Isaac kay Esau, nangyari. Although madaming taon ang lumipas, no? Maraming taon ang lumipas, nangyari. At mababasa rin ito sa 2 Chronicles chapter 21 verse 10. Thus Edom has been in revolt against Judah's authority to this day. At that time Libnah revolted against his rule because he had forsaken the Lord God of his fathers. So, kung hindi nag-revolt yung Judah, malamang, no? Most likely, kanila pa rin ang Edom. Magiging servant pa rin nilang Edom. But since the Judah became unfaithful to the Almighty Father, inalaw na ni Almighty Father na matanggal ang yoke sa neck ng mga Edomites, ang hold ng mga Judah sa mga Edomites. So, nangyari. Ha? Kita ninyo? Ha? From Genesis chapter 27, yung blessing ni Isaac kay Esau nandito sa 2 Kings chapter 8 verse 20 or 2 Chronicles chapter 21 verse 10, binabanggit din. Okay? So yung mga blessings ni Almighty Father, ginagawa yon. Yung mga halimbawa, blessings ni Noah sa kay Shem at saka kay Japheth, ginagawa ni Almighty Father. Yung curse kay Shem, ginagawa, curse kay Ham, kay Canaan, ginagawa ni Almighty Father. Yung blessings niya kay Jacob, ginagawa ni Almighty Father. And then yung blessings kay Esau, na ibinigay ni Isaac, ginagawa ni Almighty Father. Sinusunod niya dahil mahal niya yung mga tao na faithful sa Kanya. Bakit ginagawa ni Almighty Father to? It's an example for us to obey our Father. Para makita natin that our Father is faithful to us. He's faithful in dealings with us. Hindi siya nakikipaglaro. Hindi siya nakikipaglokohan. The Almighty Father fulfills His promises to His children. Verse 41 of Genesis chapter 27. So Esau hated Jacob because of the blessing. Galit si Esau, no? Kay Jacob, of course. Sinong hindi magagalit? With which his father blessed him, and Esau said in his heart, the days of mourning for my father are at hand. Then I will kill my brother Jacob. Pag dumating ang araw na namatay ang tatay ko na si Isaac, papatayin ko rin si Jacob. So, Esau plotted to kill Jacob. So, bago pa man mangyari yon, advance na naman mag-isip ang mag-ina na si Rebecca at si Jacob. And the words of Esau, her older son, were told to Rebecca. So, nakarating. Siyempre, lahat ng mga bagay na mga sinasabi mo, may mga taong nadidinig yan, no? May mga taong nakikinig. Sinabi ng ganito. Ah, sinabi ba yan? O makakarating kahit sa mga servants, sinabi ng ganyan. Word of mouth. Sinabi ni Esau, papatayin daw niya si Jacob. Pag nangyari yon, namatay si Isaac. O nakarating kay Rebecca. So she sent and called Jacob, her younger son, and said to him, surely your brother Esau comforts himself concerning you by intending to kill you. Alam mo, ang ginagawa ng kapatid mo, para ma-comfort niya yung sarili niya, para mawala yung kanyang galit, papatayin ka daw niya. After mamatay ng tatay mo. Dito ang gawin natin, anak. Now therefore, my son, obey my voice. Makinig ka ulit sa akin, anak. Mag-usap tayo, anak. Mag-usap tayo, anak. Alam ko masakit para sa akin to, aalis ka, okay? Arise, flee to my brother Laban in Haran.
Masakit sa akin to, anak, pero kailangan mong umalis. Kaysa man mapatay ka ng kapatid mo, mas mabuti pang magpunta ka na lang sa kapatid ko. Nandun sa Haran or Padam Aram or Syria. Sa Mesopotamia. Malayo yon. Andito tayo ngayon sa Beersheba, malayo yon. Sige, tatanggapin ko na masakit man sa akin, no? Hindi ko alam kung makakabalik ka pa sa akin dito or kung makikita mo pa yung tatay mo na buhay. Pero habang galit pa yung kapatid mo sa'yo, pag namatay daw yung tatay mo, papatayin ka. Ngayon pa lang, umaksyon na tayo, anak. Walang nakalagay dito. Walang nakalagay, pero syempre, usually, ganun ang usapan ng mag-ina. No? Therefore, my son, obey my voice. Arise, flee to my brother Laban and Haran. Hanggat maaga, lumayo ka na. Para maiwasan natin yung galit ng kapatid mo. Hindi natin alam kung kailan mamamatay yung tatay mo. At baka hindi ka na makabalik dito. Pag namatay yung tatay mo, dahil papatayin ka eh. Iyakan sila nito. No? Nag-iiyakan dito. Pati syempre si Isaac, umiiyak din. Heartbroken sila. And stay with him a few days. Kunyari a few days lang, pero hindi sure eh. No? And stay with him, konting araw lang ititira mo doon, anak. Pero alam ni Rebecca in her heart. Alam ni Rebecca in her heart. Until your brother's fury turns away. Alam ni Rebecca in her heart kasi alam niya anak niya. Kilala niya yung mga anak niya. Pero pinapacify lang niya si Jacob. Kasi nga, itong si Jacob, malalim yung emotions ni Jacob. So, pinapacify niya yung anak niya. And stay with him a few days. Konting araw lang, anak. Ayaw alis ni Jacob. Kasi tatay niya, nanay niya, yung mga kilala niyang lugar, familiar na sa kanya, aalis ba siya? So, ayaw niya, but kailangan niyang umalis until your brother's fury turns away. At alam niya na maraming kabarkada ang kanyang mga kapatid. Verse 45, until your brother's anger turns away from you and he forgets what you have done to him. Para makalimutan niya, hanggang makalimutan niya yung nangyari. Then I will send and bring you from there. Why should I be bereaved also of you both in one day? Ngayon, kung hindi nagalit yung kapatid mo, papasundo na kita. Papasundo ako pag hindi nagalit yung kapatid mo. Ayoko na mag-away kayong magkapatid. Mahal ko kayong pareho. Mag-isa lang ako. Yun ang usually ang usapan na mag-ina, di ba? Verse 46, and Rebecca said to Isaac, I am weary of my life because of the daughters of Heth. Kaya nagkaganito ako. Kaya ikaw na lang, no? Imbis na si Esau, kasi nga yung asawa ng kapatid mo na si Esau, mga Hittites, mga Canaanites, hindi ko kaya, hindi ko tatanggapin yon. Sila ang makakapagmana ng lahat ng mga ari-arian. Kaya mas mabuti kang pang doon ka sa kapatid ko. Kay Laban, doon ka muna tumira. If Jacob takes a wife of the daughters of Heth, like these who are the daughters of the land, what good will my life be to me? Kung ikaw mag-aasawa ka gaya ng kapatid mo, ano na mangyayari sa buhay ko? Hindi ko matatanggap. Dahil nga, yung mga Canaanites, iba ang kanilang way of life. Ano sila? Parang wild, no? Wild sila. At saka, hindi sila respectful. At saka ano sila? Malakas ang boses. Hindi sila nagpapakumbaba. Dahil nga iba sila. Sons of Ham sila. Alam naman at kilala na natin si Ham, di ba? Yung ugali ni Ham. O nakuha na yung ugali ni Ham. Disrespectful.
Kaya si Jacob, pinadala ng kanyang nanay sa kanyang kapatid na si Laban na nasa Haran or Padam Aram or Syria or Mesopotamia. Magkakadikit lang yun. I-check nyo sa mapa. Napakalayo from Beersheba. Kasi sa Beersheba sila nakatira, no? Doon sila yumaman eh. Sa Beersheba, doon sila pinag-bless ni Almighty Father. Doon sa southernmost part ng Israel, nandun sila, no? Ngayon, i-check mo yung mapa. I-check mo yun. Paakyat yun eh. Dadaan ka pa ng Hebron, dadaan ka pa ng tatawid ka pa ng tubig. Walang kalye nun. Ngayon, kung lalakarin mo yon, kasama yung camel, walang maayos na kalye. So, ano ang dadaanan mo ron? Puro mga wilderness. Hindi maayos yung kalye. Makikita mo lang may path. May path lang, may trail. Pero, hindi maayos yung kalye. Nakakita na ba kayo ng gano'n, na probinsya? Na, kasi mga probinsya kayo, meron na magagandang mga kalye. Yung mga kalye noon, hindi. No, ng mga 1800, 1600s lang, hindi pa rin maayos ang kalye. Parang nabuhay na ako ng 1600s, eh, no? Ito pa ba? Hindi may mga kahoy, may mga jackals, may mga animals. So, kailangan maging careful din si Jacob dahil malayo ang kanyang pupuntahan, kailangan niya na madaming mga pagkain na dala-dala. At malamig pag gabi, malamig. Pag umaga, sobra naman ang init. So, kung kakwentahin natin kung ilang araw yun, mga 1 buwan. So, lahat ng blessings, ibinigay kay Jacob. Ang natira kay Esau or kay Edom, tatanggalin niya ang kanyang yoke na hold sa kanya ng kanyang brother. At nangyari nga yun sa 2 Kings at saka sa ngayon, yung kabisado. 2 Kings chapter 8 verse 20 at 2 Chronicles chapter 2 21 verse 10. Kung ngayon natin babasahin itong Genesis chapter 27, bago natin nabasa itong 1 Kings and 2 Kings and 2 Chronicles and 1 Chronicles, hindi natin may pagdudugtong kasi hindi natin alam. Ngayon, bakit natin inuna basahin itong 2 Kings and 1 Kings? Kaya pala, pinauna sa atin basahin ni Almighty Father para maidugtong natin kung ano man yung promise para kung ano man yung blessings ni Almighty Father, makikita natin ngayon. O, di ba nakita natin? Sino ang kausap ko? Iska, nakita mo, di ba? O. Genesis chapter 28. Then Isaac called Jacob and blessed him. Alam mo na Isaac? Anak, ikaw pala yun, ha? Pero syempre, mahal din niya si Jacob at ayaw niyang masaktan. Nag-iyakan sila magtatay. Kasi hindi alam naman ni Isaac kung hanggang kailan ang buhay niya. Kung pagbalik ba niya, buhay pa rin. Pagbalik ba ni Jacob, buhay pa rin si Isaac. Hindi na. So, ito na yung last na kanilang pagkikita. Napakasakit, di ba? Then Isaac called Jacob and blessed him, and charged him, and said to him, "You shall not take a wife from the daughters of Canaan." Bilin na bilin ni Isaac, huwag kang kukuha ng asawa na Canaanite. Yung mga Canaanites, meron din kasi silang mga abominations. Sa kanila galing yun. Yung mga abominations.
yung si Nimrod. Canaanite yung si Nimrod. Abomination, yung Egypt. Yan, abomination yon. Meron silang mga statue or idols. Doon galing lahat yon sa Egypt. Nung time, bago pa man mapunta sa Egypt yun yung time ni Nimrod, no, na nasa Babel. Doon na sila gumawa ng mga statue, no? Yung time ni Nimrod pa yon. Ngayon, nung time ni Nimrod, namatay si Nimrod, naging ang asawa niya si Semiramis. Yun, dala nila yun hanggang papuntang Egypt. Kaya bilin ni Isaac kay Jacob, huwag kang kukuha ng mga babae na mapapangasawa na daughter of Canaan. Arise, go to Padan Aram. Nakalagay ito Padan Aram or Padam Aram or Aramean or Syria or Damascus. No, doon din ang daan doon eh. Kung i-check nyo, i-check nyo kasi kung ano. I-check nyo, no? Sino makausap ko? To the house of Bethuel, your mother's father. Yung nanay mo, yung tatay niya, si Bethuel, doon ka pupunta. And take yourself away from there. Of the daughters of Laban, your mother's brother. So, it means to say, brother ng kanyang mother, pinsan mo. Pwede mo maging asawa yon. Kung meron ng anak na babae, kumuha ka doon. Bakit pwede pinsan? Wala pang law na sinasabi si Almighty Father na hindi pwede magpinsan at magkapatid. Wala pang law. Okay? Lumabas lang yung law. Kailan? Pinanganak si Moses. Kinausap ni Almighty Father si Moses. Ando na yung law, Mosaic law. Verse 3, may the Lord God or God Almighty bless you and make you fruitful and multiply you, that you may be an assembly of peoples. Additional blessings na naman ito. May the God Almighty bless you and make you fruitful and multiply you, that you may be an assembly of peoples. And give you the blessing of Abraham to you and your descendants with you, that you may inherit the land in which you are a stranger, which God gave to Abraham. Ibig sabihin sojourners. Ibigay sa iyo ang land na tayo ay sojourner dito, doon kayo titira. Stranger kayo, pero ibinigay yung land na yon ni Almighty Father kay Abraham, sa lolo mo. So Isaac sent Jacob away and he went to Padan Aram. So iyakan to. Ito na yung last na si Isaac. Nagkita sila ng mag-ama. To Laban, the son of Bethuel, the Syrian. O Syrian, kasi Syria yon, na Damascus, no? Kasi Padam, Damascus. The brother of Rebekah, the mother of Jacob and Esau. Sa uncle. Uncle niya si Laban. Si Laban na nakikisawsaw nung time ni Rebekah. At saka ngayon, mahilig pa rin makisawsaw. Yung ugali ni Laban, yun pa rin ang ugali niya, hindi nagbago. Kung nabasa nyo na to, no? Yung ugali ni Laban, hindi nagbago. Nung time na ugali niya kay Rebekah, nung kinukuha si Rebekah, pinipigil niya si Rebekah na magsumama. O ngayon, ganun pa rin ang ugali niya. Verse 6. Esau saw that Isaac had blessed Jacob. Nagingit-ngit ngayon si Esau. Blessed na naman si Jacob. And sent him away to Padan Aram to take himself away from there. Bakit aalis si Jacob? Ano ang gagawin niya sa Padan Aram? Siyempre nagtatanong-tanong si Esau, lalo na't marami siya mga dabarkads, di ba? Mga barkada. At saka sa mga servants, nagtatanong din siya. Bakit siya alis? Doon daw siya kukuha ng kanyang wife sa Padan Aram, sa kapatid ng nanay mo. To take himself away from there, and that as he blessed him, he gave him a charge, saying,
You shall not take a wife from the daughters of Canaan. At narinig namin, wag na wag daw kukuha ng daughters of Canaan si Jacob. Nagtanong-tanong kasi si Esau. Kasi nakita niya anong pinag-uusapan nila? Hindi ako kasali sa usapan na yun Anong pinagbubulungan nila doon? Bakit sila alis Kasi nga hindi nag-uusap ang magkapatid, magkagalit sila. Actually si Esau lang ang galit, si Jacob. Si Jacob, syempre medyo takot, no? Kasi si Esau, malaki ang katawan nito dahil nga siya isang hunter. Narinig ko, wag daw kukuha ng asawa na Canaanite. Sabi ng servant. Pero wala nakalagay dito na may servant na nagsabi. Pero sino nagsabi kay Esau? Kaya gumaganito ako, ha? Verse 7, and that Jacob had obeyed his father, and his mother had gone to Padan Aram. Kaya si Jacob, sinunod niya yung tatay niya, pati yung nanay niya, kaya nagpunta siya ng Padan Aram. Doon daw siya titira, doon siya maghanap ng asawa. Also, Esau saw that the daughters of Canaan did not please his father Isaac. Naramdaman naman ni Esau, hindi type ng tatay ko, ni Isaac, yung asawa ko, yung mga asawa kong dalawa na nga kinuha ko, hindi pa type. Mga Hittites, mga Canaanites. So Esau went to Ishmael. Si Ishmael, kilala natin si Ishmael. Si Ishmael was the half-brother of Isaac. Doon siya nagpunta. And took Mahalath, the daughter of Ishmael, Abraham's son, the sister of Nebaioth, to be his wife, in addition to the wives he had. May dalawa na siyang asawa, kumuha pa siya ng isa. Saan siya kumuha ng asawa? Kumuha siya ng asawa kay Ishmael, kalahi ni Ishmael. Si Mahalath. So kung i-check natin, sino si Mahalath? Pinsan niya, no? Pinsan niya. Kasi pinsan ba pamangkin? Si Abraham, kapatid niya si Ishmael. Ngayon, nagpunta si Esau kay Ishmael kasi nga may anak doon, si Mahalath. Kaano-ano niya ngayon si Mahalath? Cousin ba or niece? Pero kadugo din, pero kalahati lang. Kasi nga, half-brother lang ni Abraham. Half-brother lang ni Isaac, sorry. Si Ishmael, no? So, pinsan niya. So, si Isaac pala yung anak ni Abraham. Si Isaac, tsaka si Ishmael. Kinuha niya yung anak ni Ishmael, pinsan niya. Half cousin. The sister of Nebaioth, to be his wife, in addition to the wives he had. So, naging tatlo na yung asawa niya. At para maging masaya yung kanyang tatay, kumuha siya ng asawa na kalahi ni Ishmael. Pero hindi kalahi ni Rebecca. Kasi si Sarah, kalahi niya si Rebecca, di ba? At saka si Abraham. Now Jacob went out from Beersheba and went toward Haran. Kasi nga nakatira sila sa Beersheba. Napaka-layong lugar. And then, nagpunta muna siya ng Haran. Yung Haran, yun yung Padam Aram na Syria. So he came to a certain place and stayed there all night because the sun had set. Malayo ang travel time. Walang kotse, walang bisikleta, walang motorsiklo. Meron camel, donkey. Kaya kailangan niyang magpahinga. Kasi nga, walang sinabi rito na meron siyang assistant. No? Parang mag-isa lang siya. And he took one of the stones of that place and put it at his head, and he lay down in that place to sleep. So kaya nangyari to, inallow to the Almighty Father, predestined. Kasi alam ni Almighty Father na si
Jacob ang magiging ruler ng kanyang kapatid na si Esau. So ipinapakita dito na hindi dahil sa tayo ay panganay o matanda ay ikaw ay na ang magro-rule or mamamahala sa lahat. It depends on the Almighty Father. Kasi si Almighty Father, He knows everything and He knows what's best for us. So kahit hindi ikaw ay panganay, pwedeng ikaw ang mag-rule sa household mo if the Lord God permits it and if He wants it to happen. Kaya nga, di ba, si David, he was the youngest. So, wala sa estado ang pagpipili ni Almighty Father. Yun ang pinapakita. Wala sa estado, wala sa status, hindi sa pinakamayaman, wala lang, it's random. Random ang ginagawa ni Almighty Father para maipakita sa atin. Hindi tayo ma-insecure na dahil tayo ay bunso, may insecure tayo, hindi. Lahat-lahat tayo pantay-pantay sa paningin ni Almighty Father. Kasi lahat tayo sabay-sabay na ginawa niya. He created us in His image and likeness. Kaya lahat tayo importante sa Kanya. Whether we are firstborn or secondborn or the youngest. Or kahit na ano ang status mo sa society. Sabay-sabay tayong ginawa ni Almighty Father. Baka kasi sabihin nyo, ay, nauna sa akin yun ang pinakamagaling gumawa ng ganito. Or siya ang nakaimbento, siya ang gumawa ng magandang book. Wala doon, wala sa talino ng tao. Hindi doon kumukuha si Almighty Father sa talino ng tao or sa kung ano man ang kanyang ginagawa. Kundi si Almighty Father ang nagde-decide. At tumitingin siya sa heart ng tao. Kung willing ang tao to obey Him, to love Him, to respect Him, to trust Him. Thank you, and God loves us all so much.